programang ito ay isang bayad na palatuntunan sa radyo. Ang mga salitang gagamitin ng tagapagsalita ay sarili nitong opinyon at walang kinalaman ang himpilang ito. Sakyan mo ang nais mo hanggang saan ka magpararating. Sakyan mo ang nais mo hanggang sa dulo ng iyong tingin. Paano ka bang mabuhay para kang nalo? Walang lupad o isang lahat. Walang lahat o isang piso sa daan. Sakyan mo ang nais mo, lagyan mo man ng tumano. Sakyan mo ang nais mo, di pa rin titigil ang mundo. Di mo hawak ang iyong buhay, di mo kaya pa lahat na bagay. Di mo mapatutunayan, lahat ng sakyan mo ay okay lang. Isang mainit at napakagandang umaga sa bawat isang nakikinig sa programang ito na ang layunin ay bigyan kayo ng inspirasyon, paalalahanan at motibasyon, no? Lalo na sa inyong paglakad sa mundong ating kinagalawan ngayon. Ito po ang lingkod ng Panginoon, Pastor Ben Colmo, na siyang taos-puso din naman na naglilingkod sa inyo. Ngayong umagang ito ay ipagpapatuloy natin yung ating talakayan patungkol doon ba sa how we could obtain the Lord's blessings. Dahil talaga naman, kung ating susuriin mula Genesis hanggang Revelation, ang dami-daming mga talata na nagsasabi na tayo talaga ay pinagpala. At ano ba ang mga bagay na at mga hakbang na ating tatahakin sa mundong ito nang sa gayoy maangkin natin ang mga pagpapalang yan. Hindi naman kasi kailan na sa ating henerasyon, lalo na ang ating bansa ay dumaranas ng pagdarahop, ng kahirapan at hindi rin kailan na marami nga sa ating mga kababayan ay umaasa na lamang sa tulong na maiaabot ng ating pamahalaan. Subalit kung ating susuriin ang salita ng Panginoong Diyos ay ang dami-dami mga talata na nagpa-promise sa atin ng blessing. Kagaya ng Jeremiah 29 verse 11 na paborito ng marami, ang sabi ng Panginoong Diyos mismo, sabi niya na I know the plans that I think toward you, plans to prosper you and not to harm you. I want to give you hope and a future. Si Jesus sa St. John chapter 10 verse 10 ay nagsabi, I came that you might have abundant life. Ang Deuteronomy 28 ay ang dami-daming promises of blessings, that blessings will come upon us and overtake us. Our children will be blessed, the works of our hands will be blessed, and even our coming in, our going out, we will be full of blessings. Kaya lamang walang shortcut, sa totoo lang, wala talagang shortcut sa blessings. There are formulas and there are principles on how we could be blessed. Kasi hindi naman ito automatic, hindi ito para bang ang Panginoong Diyos kasi hindi siya kagaya ng genie, yung salampara na pagkatapos mong linisan o kaya'y himasin mo ng 3 beses ay lalabas yung genie at pagkatapos ay sasabihin mong ganito na ako'y i-bless mo na, ako'y ibigay mo sa akin itong ganito. Ang Panginoon kasi, He is a fair and just God.
At ngayong umaga ay titignan natin yung tinatawag nating blessing blockers. Yung nagbablock sa ating blessing. At kung kayo'y blessed din naman sa mga sandaling ito, meron din namang mga sandali na pwede rin na mablock yung inyong blessings. Kagaya ba ng sa ating panahon ngayon, sa yung kung meron kang cellphone, di po ba? At naka-postpaid ka, meron kang kasalanan, hindi mo binayaran, binlock ang inyong cellphone, hindi na kayo makatawag. At ganun din sa kuryente o sa tubig man, no, binablock ito pag meron tayong mga hindi nasusunod na alituntunin. Dito sa Psalm chapter 1 verses 1 to 4, verse 5, ay meron tayong makikita na mga bagay-bagay patungkol sa yun bang blessings na walang hinto sa isang matuwid. Ang verse 1 ay nagsabi, blessed, ito sa umpisa pa lang yung unang salita sa Psalm chapter 1, sa verse 1 at word 1, ito ang sinasabi, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Ito, ang ganda, ano po? Whatever he does prospers. Ang Panginoong Diyos ang magpala sa ating pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ano mang gawin niya ay pinagpapala. Ito ay napakagandang talata o salita ng Panginoong Diyos na meron talagang promise, Ang sabi ng ilang mga mag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos, ang sabi nila ay meron daw 30,000 promises, more or less na 30,000 promises meron sa Bible. At ito pong promise na nandarito sa Psalm chapter 1 verse 3 ay promise of prosperity. Pero yung mga naunang talata ay nagsasabi na may mga tinatawag na warnings muna, Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Sino man yung mga hindi sumusunod sa bulong ng masasama o nakikaayon sa mga masasama, sila ay mga pinagpala. Ang kanya mismo sa verse 2, ang kanyang galak at saya ay ang salita ng Panginoong Diyos. At ito'y kanyang pinagbubulay-bulay sa bawat araw. Sa totoo lang, alam natin na ang tibok ng ating puso talaga ay gusto nating mabless. O marami nga sa atin, marahil may mga nakikinig na dati ang buhay nyo ay blessed, pinagpala, hindi ka ilayan. May mga kilala tayo na dati pinagpala, dati napakasagana, dati mayaman, dati napakalawak ng kanyang lupain, dati ang daming sasakyan, dati ay namamayagpag sa mga kontrata, dati ay ang laki ng bahay, dati ang daming kaibigan, yung mga ganun ba, yung mga dati-rati. Pero bakit kaya dumarating sa punto na may mga kaibigan at mga kilala tayo na ang blessings nila ay humihinto? Kasi meron talagang blessing blockers. Binablock ba? Sa ating buhay, literally at physically, kahit nga sa bahay, di po ba? Meron tayong linya ng tubig. At sa maraming taon, itong
ating linya ng tubig ay pwedeng mablock, pwedeng kalawangin, pwedeng humina, di po ba? Dahil merong nagbablock. At maging sa atin ng katawan mismo, yung daanan ng ating mga dugo na pinapump ng ating blood, di ba? Yan din yung dyan dumadaan sa ating mga veins, sa ating mga ugat na nagsisirculate sa ating buong katawan. At pag ang cholesterol ay yung bang naging mas marami sa ating mga veins, mahilig sa taba, mahilig sa anumang tawag dito, mamantika, 'di ba? Ito yung nagbablock na nagko-cause ng cardiac arrest o kaya'y stroke. So, meron talagang mga blockers literally, at ganun din sa ating blessings. God's intention really when He created man, babalikan natin, is for man to be blessed. Sa Genesis chapter 3, ang blessing ng tao ay na-block. Ano ang nag-block? Ano ang siyang nagpahinto ng blessing ng tao? Walang iba kundi ang kasalanan. Doon na yun pumasok yung murder, doon na pumasok ang lahat ng uri ng kasalanan. Unang blocker ng ating kasalanan, ng ating mga generally, ang una na blocker ng ating mga blessing at pagpapala, alam niyo po ba kung ano? Walang iba kundi ang kasalanan. Minsan akala natin pwede nating i-deceive ang ating mga buhay na pwede na lang tayo na, 'di ba? Na gumawa na lang ng kasalanan. Ang sabi ng Bible, he who covers or conceals sin will not prosper. Opposite ito sa Psalm chapter 1 verse 3 na binasa natin kanina. Ang verse 3 ay nagsabi, he is like a tree planted by the streams of water that brings forth its fruit in its season, and his leaf shall not wither, and whatever he does prospers. Ang sabi ng Panginoon, it has been described in the Bible na yung mga taong pinagpala ay para bang puno sila, no? Puno ng, sabihin natin, ng prutas na naitanim sa gilid ng sapa o ilog. At patuloy sa pagdaloy yung tubig na siyang kinukuna naman ng tubig ng puno. At ang sabi na ang description nga ng Bible sa kanya ay siya isang puno na namumunga, mabunga, siya ay puno na hindi natutuyot, maging ang kanyang mga dahon. At kung ano man ang kanyang ginagawa, anumang hawakan ng kanyang kamay, he prospers. Pero ang kondisyon doon ay hindi siya namumuhay sa pagkakasala. Marami mga tao on their ladder of success ay talagang makikita mo nag-umpisa ng tama at nagtapos ng masama. You remember Whitney Houston, a lady na very, very well loved sa buong mundo. Nagpasikat ng mga kantang I Will Always Love You. Sumikat din sa naging tanyag kanyang pelikula with Kevin Costner na The Bodyguard. At yung kumanta ng I Wanna Dance with Somebody. 'Di ba? At marami pa yung kanyang pelikulang The Preacher's Wife. Si Whitney Houston ay nag-umpisa ng tama. Ang kanyang nanay, maging ang kanyang ninang, ang kanyang mismong lola ay nag-umpisa na maging mga naging tanyag din, no? Pinsan niya si Dionne Warwick, nag-umpisa ng tama. Nag-umpisang umawit sa church choir, no, on her way to the ladder of success. Subalit nalulong sa drugs. And to make the story short, marami sa atin ay nakakaalam na namatay siya
although hindi na-report ng drug overdose, pero sa kanyang kwarto ay marami ring natuklasan na mga illegal drugs din. Nag-umpisa ng tama, nagtapos ng masama. Meron tayong kababayan na sumikat sa larangan ng boxing. At ito'y si Rolando Navarrete. Ngayon, ibang-iba na ang kanyang buhay. Kailangan niyang magpasan, kailangan niyang maghanap buhay ng, na balita pa, ng bubugbog ng kinakasama at halos wala na sa kanyang sariling pag-iisip. At ngayon ay namumulube. Marami Mike Tyson, sa kanyang career ay meron siyang around $300 million na kinita. Ang marami sa atin, alaga natin ay pusa at aso. Siya ay Bengal Tiger. Merong mansyon, no? At merong nagpa-party ng ang ginagasta ay thousands of dollars tuwing party. At ngayon ay noon nga nag-umpisa ng tama, no, nagtapos ng masama. Scottie Pippen, isang tanyag na basketballista. Ewan ko kung naibenta at na nagkapera na siya sa kanyang mansyon din na kanyang binenta sa $16 million. Ang dami-dami daming mga milyonaryo na mga athletes, football players, NBA players, na nung sila ay nasa katanyagan, kumikita ng mga millions of dollars bawat season. Subalit marami sa kanila, 3 years after their retirement, ay nagkakandahirap-hirap. Ito yung makikita natin, hindi maikakaila kahit sa ating palibot Napakaraming tao na dati ay tanyag, sikat, maraming tao na maraming pera. Meron akong narinig, taga rito lang sa ating probinsya, meron siya yatang 300 ektarya na lupain. Subalit, kung titignan mo ang kanyang mga anak ngayon, kahit na kaprasong lupa na pagtayuan ng kanilang bahay, ay wala na. Wala na. Meron talagang mga panahon na at bawat tao, lahat tayo, anuman propesyon, kalagayan, ay pwede tayong maging masama ang ating kasadlakan. Pwedeng huminto ang blessing. Hindi tayo pwedeng kahit na 5,000 o 10,000 ektarya ang lupa mo, pwede yung kunin sa iyo overnight. Pwedeng huminto ang blessing. At number 1 po talaga, nabanggit ko sa inyo yung mga athletes na kumikita ng milyones every season, lalo na sa Amerika, na after 3 years, 60% sa mga athletes na ito, mga players na ito, 60% sa kanila, pagdating mismo after 3 years after ng kanilang retirement, ay marami sa kanila ay bumabalik sa pagiging mahirap. Kasi bakit? Akala nila tuloy-tuloy ang buhos ng blessing, ng pera. At eto sila, kabi-kabilak pag gumasta, pag gumawa ng kasalanan, ay ganun din naman. Subalit hindi natin pwedeng baliin o hindi natin pwedeng balugtutin ang prinsipyo ng pagpapala. Ito'y para sa lahat. Para sa lahat ito. At dyan na natuto si Manny Pacquiao Hindi po ba? Si Manny Pacquiao na dati kabi-kabila, yung sabong, yung sugal, yung babae. Subalit talagang nagising lang si Manny Pacquiao Nagkaroon ng pagkakataong makita ang katotohanan, mabasa ang ang salita ng Panginoong Diyos, at eventually andito ngayon. Marami sa atin, he's now a Bible man, a man who loves the Bible so much
At sino ang naging unang pinakamasayang tao nung siya'y nakilala sa Panginoon? Unang-unang na naging pinakamasaya ay walang iba kundi ang kanyang asawa na si Jinky, no? At ngayon nga ay although hindi naman tayo pwede magsalita ng patapos, subalit napakalaki talaga ng kaibahan na ang nagiging tanglaw mo sa iyong daraanan, naging ilaw mo, tanglaw sa iyong buhay ay ang salita ng Panginoong Diyos. Kaya naiwasan yung blessing blockers sa inyong buhay ngayon. Ano ang pakiramdam nyo? Tanungin ko kayo na nakikinig. Kayo po ba, pakiramdam ba ninyo ay tuloy-tuloy lang ang blessing? O merong tingin nyo parang bumabara? Sa palagay nyo ba, buhos lang ng buhos? O palagi kayong kinakapos? Maaari ba nating i-examine ang ating sarili? Kasi maliwanag po talaga, maliwanag pa sa sikat ng araw ang katotohanan na ang sabi ng Panginoong Diyos sa kanyang salita, He who covers sin will not prosper. Kung tayo'y merong itinatago, maaaring pwede nating itago ito, ilihim. Subalit ito'y darating kasi ang panahon na magre-reflect sa ating buhay na meron tayong itinatago Ako po ay inyong lingkod na ang layunin ko ay talagang ma-encourage kayo. Hindi ko po kayo dinidiscourage ngayon. Ang kailangan po natin ay unti-unti natin o kung pwede nga lang bigla natin yung bang i-give up natin anuman yung ating itinatago. Kasi parang magiging invisibly hindi natin nakikita. Ito kasing blessing blocker ay para yung tali sa ating mga kamay. Para yung tali sa ating mga paa. Nagiging bitnag yan. Merong mga bagay-bagay na gusto kong i-discuss sa inyo sandali. Patungkol sa kasalanan. Number 1, sin deceives. Dinadaya tayo ng kasalanan. Lalo na sa panandaliang aliw na dulot nito. Di po ba? Inililihim mo yung relasyon mo sa ibang babae, nililihim mo ito sa misis mo, o kaya inililihim mo ang pangungupit mo ng pera sa iyong opisina dahil meron kang bisyong dapat suportahan, yun mismong kotong mo o kaya pagpatong mo sa mga kontrata. At sa tingin, pakiramdam, akala natin ay tayo ay nagpa-prosper. Pero tignan ninyo, marami sa atin na gumagawa niyan. Sa kauli-hulihan, wala rin naman. Kasi, panandali ang aliw lang talaga ang dulot ng kasalanan. Sabi ng Book of Hebrews, chapter 10, verse 25. Chapter 11, verse 25. Kaya, number 1, sin deceives. Pangalawa, sin desensitize. Ibig sabihin, puro words ito nag-start sa letter D. Ibig sabihin, akala natin okay lang. Akala natin ay kanang ayos lang. Subalit, nagkakamali po tayo ng lubusan. Pangatlo, sin destroys. Wawasakin ng kasalanan ng ating buhay. Kaya mas magandang i-deal yan ng maaga. I was going through some advice na binibigay ko sa isang kabataan. Hindi ko lang po sasabihin ang kanyang pangalan. And maraming mga bagay na dapat na yun talagang ma-deal siya sa kanyang buhay. Ma-deal. At yun yung talagang sabi ko sa kanya, mabuti nga ito dahil maagang na-confess, maagang na-renounce, maagang na ihayag. Kasi nakakalungkot pag dumating sa punto na nasa malapit na tayo sa dulo ng ating buhay. Nasa closing years na tayo ng ating buhay. At tayo malulungkot. Tayo yung bang papasok sa next chapter naman ng ating buhay na yun bang marami tayong pagsisisi.
Kasi ang pagsisisi palaging nasa huli. Ngayong umagang ito, ayaw ko namang maging, hindi maging masaya yung ating umaga. Pero kailangan kasi nating i-deal ito eh. I-deal natin yung ating unfaithfulness sa ating wife. Yung pagiging unfaithful mo pagdating sa pera. Yung pagiging unfaithful mo maging sa iyong konsyensya. Ngayong umaga, nais ko na tayong magtapos sa programang ito na matulungan ko kayo o lead ko kayo sa kung saan kayo manunumbalik sa Panginoon. Kayo ay bibitawan nyo yung anumang dinadala ninyo na hindi nakakabuti sa inyo. Hindi kasi natin pwedeng itago na magpasa walang hanggan anuman ang bisyo na meron tayo. Sin deceives. Sin desensitizes. Sin destroys. I want to assure you, God wants to bless you. He wants to bless the works of your hands. He wants na ang blessings mo ay tuloy-tuloy at hindi mabarahan. Alisin natin muna kung gusto natin magkaroon talaga ng blessed life. Alisin muna natin lahat ng bara. Okay? Lahat ng bara. Yung nakapasak, sinadyaman o hindi. At pag nangyari ito, ang ating blessings ay tuloy-tuloy. You will be like, just like the description of Psalm chapter 1 verse 3, you will be like a tree planted by the rivers of water. You will bear fruit in your season. Your leaves will not wither, and whatever you do, you will prosper. You will prosper. Okay? So sa ating pagtatapos, I want you to pray with this prayer with me. Close your eyes and let us pray. Sabihin mo, Lord Jesus, I come to you today. I ask for your forgiveness. Cleanse me. Linisin niyo po ako, Panginoon. Patawad po. Tinatakil ko ang lahat ng kasalanang umaalipin sa akin, sa aking isip, salita at sa gawa. Ngayong umaga, I consider you at tinatanggap kita bilang aking Panginoon, Diyos at sariling tagapagligtas. Paglilingkuran kita. Aalayan kita ng lahat sa aking buhay. Salamat sa kaligtasan, salamat sa kalayaan, at salamat sa kaliwanagan. I will serve you the rest of my life. In your name. Ako na lamang pong mananalangin, aming Ama at Panginoong Diyos na ngayon ay nakatunghay sa amin. God, I just pray na ngayong umaga ay ang iyong salita'y siyang maghugas sa amin at siya'y magbigay ng kalayaan at siyang maglinis at siyang yung bang mag-purify ng anumang bara na meron sa aming buhay. Bilang iyong lingkod, I now declare freedom, I now declare deliverance, I now declare that the listeners of your word are loosed right now, free, delivered by the power of your word and by the blood of Jesus. Thank you. Tinitiwala namin sa iyo ang aming buong linggo, ang mga anak namin papasok sa eskwela, ang aming mga kasambahay na papasok sa opisina, at sa lahat ng aming mga kanya-kanyang gawain. Thank you for the promise that you will bless the works of our hands. The grace of the Lord Jesus Christ be upon you, His mercy, His love, and the Lord bless you, the Lord keep you, the Lord smile on you, and may He be gracious to you, and may He grant you peace from this time forth and forevermore.
In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Wala na po tayong oras, subalit taos-pusong nagpapasalamat kami sa panahon na inyo pong inilaan, inilagak sa programang ito. The Lord bless you, God bless, and God bless Davao Oriental. Good morning. Sakyan mo ang nais mo hanggang sa dulo ng iyong tingin. Ang katatapos na programang inyong napakinggan ay isang bayad na palatuntunan sa radyo. Ang mga salitang ginamit ng tagapagsalita ay sarili nitong pananagutan at walang kinalaman ang himpilang ito. News Radio. The coolest soap is here! Ariben Cool Herbal Soap. Bag-o og epektibong antibacterial soap nga pampaputi, panglimpyo ug pampahami sa kutis. Ang Ariben Cool Herbal Soap adunay glutathione ug papaya extract nga mutabang magpaputi ug magpahami sa imong kutis. Aduna usab kini honey, milk ug vitamin E nga mulimpyo ug mo-moisturize sa imong skin. Ariben Cool Herbal Soap. Gamita kini every day, night and day para ang kutis limpyo ug hamis. Ariben Cool Herbal Soap. Kutis Teenager forever. Available raw sab ang Ariben Herbal Capsule ug Ariben Liniment Oil sa inyong mga suking parmasya. Heto na ang una at kilala. Pinaka-epektibo ang liniment na siguradong nakakagaling. Ariben Oil Premium Liniment. Ang solusyon sa nadaramang sakit ng katawan, muscle pain, sakit ng tiyan, kabag, sakit ng ulo, sakit sa balat, galos at makaparelax. Ariben Oil, naiiba sa lahat ng liniment dahil ito ay malamig-lamig, mainit-init, may katamtamang anghang, kung kaya't mabilis na gagaling ang mga karamdaman. Kaya bili na ng Ariben Oil, ang premium liniment na may herbal content. Available sa lahat ng mga butika. BFAD approved. Alpha Graphics Printing Services. Masaligan yun ang Alpha Graphics. Tanang t-shirt na mo sa school, ihagid may nagpapaprint. IDs elimination, Alpha Graphics ra gyud. No doubt kung diri sa matita, Alpha Graphics gyud. Kung layouting lang, CCU. They accept t-shirt printing, photographic silkscreen process, election propaganda, graphics layouting, video, photo editing and transferring, CD and DVD burning, MP3, MP4 and MP5 music downloading, photo printing and enhancing effects, school souvenir programs, ribbons, personalized key holders, mug plate printing, book binding and a spiral binding, invitation for all occasions and others. Located at Haugen Apartment, Lower Salazar, City of Mati, Davao Oriental. Alpha Graphics Printing Services, owner managed by Maride de Los Santos Pugta, with his contact number 0939-543-2948. Alpha Graphics Printing Services, powered by Anotech. Ang Alpha Graphics modawat usab og ink refill ingon man sa computer repairs and installation. Pangita lamang si Mr. Brian Blas. Are you a student, job seeker, or someone just looking for a better future? If so, enroll at Condor Technology